Yun mga ka-shares, magandang gabi. Ito si Boy Patatas at ngayon kasama ko si Boss Benok TV. Yun. Yun. Isang malaking karangalan na ma-interview ko si Boss Benok. Hmm. So ngayon, nandito kami sa Haunted Farm. Dito lang somewhere in Cavite. Para kami makapag ano naman, maganda-ganda yung background. Pakita mo yung Purong background dilim. natin. Puno pare. Pakita mo yan. Purong dilim. Ito mga ka-shakers. Kunin ko yung aking mahiwagang ano. Makakita yung ano natin. Yan. Mga ka-shakers. Lagi So, ano na natin yan. Pailaw na natin ganyan. yan. So ngayon, magbabahagi si Boss Benok ng kanyang karanasan patungkol sa third eye. So, Boss Benok. Okay yun. So start na natin to mga boss. Actually yung third eye ko, nangyari talaga to nung ano, nung kasi broken family ako eh. So palipat-lipat ako ng magulang. Sumama ako kay Papa kaya sa Pangasinan. So yung Pangasinan na yun tol, talagang bukid yung tinira namin dun. Oo, bukid talaga siya. Tapos ano siya, puro puno ng mahogany. Ginagawang poste. Yun, ginagawang poste. Tapos ang nangyari doon, yung kapitbahay namin na sa church yun, sa church, sinama nila ako doon. So pag pauwi, ang dadaanan mo lang naman sa amin ay yung hallway, para siyang hallway pero ano, puro mahogany talaga. Tapos puro bulok na dahon doon, kaya marininig mo talaga yung mga yabag mo, yung lakad mo talaga. Pero bago mangyari yun, nung kinaumagahan kasi, yung mga tao doon, nag-uling sila ng ano, yung matandang ano na kay Mito. Yung talagang hindi na namumunga kasi sobrang tandaan na. Pinutol nila. Kasi ako naman, ignorante, first time sa probinsya, sinama ako ng mga kabataan doon, ganyan, mangunguling. Pinagpapalo ko pa ng itak yung ano, yung kay Mito. Yung stepmother ko, Iglesia ni Cristo yun. Hindi siya naniniwala sa mga parang mga multo-multo ganyan. Pero nung ano, yun na, nung nag-church na ako sa born again, pagka uwi ko, may aso sa amin eh, kung tawagin ay si Brownie, pero kulay puti yun. Kulay Nakaiba puti no, yun. pangalan. Oo, pero legit yun si Brownie, pero kulay puti siya na nanay na aso. Tapos, pagka uwi ko, haba nun men, siguro, kung mga ilang step yung lalakarin ko ng hallway na puro mahogany na yun, may mga 50 step din yung bago sa bahay namin. Mahaba talaga, sobrang haba. Doon na, wala pa namang ilaw doon, walang ilaw yun eh. Talagang bukid talaga siya kasi tapat ng bahay namin, puro mangga na yan, daming manggahan, sagingan. Madilim dun, sigurado boss. Bukid talaga siya, kaya medyo first time ko rin talaga tumira sa gano'n kasi sanay ako sa Cavite. Laking Cavite talaga ako eh. Hindi ganun na. Sabi ko, ba't parang may sumusunod sa akin? Sabi ko, baka si Brownie. Ay, si Brownie lang. Baka si Brownie lang yung ano. Eh, wala pa ako sa kalahati na ano, ng dinadaan ko. Parang palapit sa akin. Tapos nung kalahati na ng dinadaanan namin, may nakikita na akong puti. Si Brownie nga yun. Bago dun sa pinapalo ko na kay Mito, iba na yung pakiramdam ko, lumaki na yung ulo ko, tumaas yung mga balahibo ko. Nakakita ko ng figure na bata, na babae, na nakadress siya, naka-ponytail, gano'n. Tatakbo talaga ako. Pero di ko nakita yung mukha niya. White lang siya, naka-side view eh. Dito ako sa right side eh. Naka-side view lang siya. Tapos, yun na, takbo talaga ako. Pinabukasan, sabi ni Tita Jenny, ba't ka nagtatakbo mamaya? Madapa ka dyan kasi may mga puno-puno ng mga bayabas doon. Maraming puno nun eh. Sabi ko, minakita kasi ako ng multo eh, batang babae, ganyan. Sobrang papandi, meron talaga tita. Tapos nung tinignan niya, sinarado niya agad yung gate namin. Nakita niya? Siguro. Tapos nun, kinabukasan, nakwento ko nga, may pinalo nga akong kay Mito. So, ginawa ni Tita Jenny, ang mga Iglesia ni Cristo, hindi ko na sinisira Iglesia ni Cristo, pero hindi kasi gaano niniwala sa mga ganyan yan eh. Pero si Tita Jenny, nagulat ako, nag-aalay doon sa puno. Yun, yung batang yun, sumunod sa akin sa Cavite yun, pag uwi ko ng Cavite. Kasi yung bahay talaga namin dito ni napapa sa Cavite sa Molino,
nung umuwi kami ng Pangasinan, walang tumira sa bahay namin. Almost magti 3 years din siyang bakanting lote. 3 taon din, no? Tapos nung tiniran namin na nila mama ko na, kasi kinamama na ako tumira ulit eh. Basta pag ganong-ganon kasi ako, kay mama kay papa. Eh, tiniran namin ni na mama. Kasi kaysa sabi ko sa kanya, kaysa nung upahan tayo dito sa Queens Row, doon na lang tayo sa Molino. Total, bahay natin naman yun eh. Hindi lumipat kami doon. Yun, putang ina. Una, nagkaroon yung mga undoy-undoy, mga mile-milenyo na mga Mga bagyo. bagyo. Yan. Sa amin kasi pagka nagka-brownout na isang linggo wala rin tubig. Walang rasyon ng tubig. So ang ginagawa namin, kung saan kami nag-aagilap ng tubig, may poso doon. So yung poso naman doon, pipila ka, ang dami nakapila. So syempre, abutin ng madaling araw. So naiwan doon sa bahay namin yung ate ko tsaka yung jowa niya. Kasi ate ko tomboy. Doon sa may, ano na kami, yung lagay ng TV. Nagigilabutan ako, naalala ko lang. May humihinga daw. Katakot. Legit yun min, tapos lahat ng tumitira sa amin na parang mga nagiging jowa ng mga kapatid ko, may nakikita silang bata doon. Tapos pag ang pinaka nakakatakot na bangungot ko doon pre, kasi ang kurtina namin kasi, alam mo yung mga nakukuha sa mga Bombay, yung mga butas-butas yung mga may flowers mo sa taas. Mga may sa inyo. Oo, ganun. Puta ka na, nanaginip ako, nasa likod ng kurtina namin. Na may korting bata. Di legit yun, no? Nagilabutan ako. Okay, guys. Chicken skin na siya. Nagilabutan ako. Legit yun. Kasi nga, yun, kasi hindi lang naman din ako nakaramdam nun. Yung mga ganung pagkakataon. Tapos, paano ba ulit yung nangyari sa bata? Basta hanggang nagkaasawa ako. Si Annalyn, naging asawa ko na si Annalyn. Nagkaanak kami ni Annalyn doon sa may Molino na yun. May nararamdaman ako ng bata. Si Chadi, yung anak ko lalaki, kanina, sabi mo, ano yun, pinangungot isang beses yun. Tapos sa pinakakanto ng kwarto namin, na ano yun, parang sorry, gumagano siya gabi. Creepy. Nagising siya ng mga 2:30 AM, tapos gumagano siya. Oo, tapos ang ano pa doon, nung nagkabahay na kami dito sa Gentry, kasi nakakakuha na kami ng bahay, habang tumatagal yung, siyempre, kailangan din namin lumipat talaga ng sarili talaga namin bahay ni Annalyn. Pandemic na, si Annalyn nagtatrabaho sa MOA. Eh, dito sa amin sa Gentry, walang biyahe yung alas 7, wala nang jeep eh. Oo. Di ba, wala nang jeep yan. So, anong nangyari, sinusundo ko si Annalyn sa Malabon. Dito. Ginagawa ko, yung cellphone ko, naka-video call. Iiwan ko yung cellphone ko, naka-video call sa mga, nakatapat na sa mga bata. Tapos si Annalyn, sabi ko kanina, babiyahe na ako, tingnan mo yung mga bata sa video call. So, pero siyempre si Annalyn, natatakot baka may makikita. Pero one time, sinabi ko kay Annalyn, hindi mo na kita masusundo. Sakay ka na ng tricycle dyan kahit 150 yan. Ganyan. Kasi nga may nakita ko yung bata. So talagang magmula ka pa, bata ka pa ba boss, nakakita ka ng ganyan? Yun lang ang nararamdaman ko. O magmula doon sa kinuwento mo kanina. Oo, yun na yun. Start na yun sa bata na yun. Oo. Doon nag-start yung parang pinaka na-open yung third eye ko na yun. Pero ang third eye ko yung lang, puro usok-usok lang talaga. Hindi tsaka yung iba. Talaga yung makikita yung mukha, yung mga dugo. Hindi ganun. Ang nakikita ko, usok na white, o kaya usok na korting tao, o kaya usok na black, pero korting tao na solid black, bilang gaganon. Ganun lang nakikita ko. Pero itong huli, parang sa ginagawa nga nating ito na parang ghost hunting, parang nag-upgrade na nung nag-open. Parang lalong nat-trigger, no? Kasi nung lalong kasama namin si Boss Staff doon sa may sementeryo, puta, nakakita ako ng image sa matandang lalaki, kalahati lang, tapos maputla yung mukha. Matakot. Oh, legit yun. Ay, sabi ko sa inyo na. Tapos sa video ko doon, may narinig ako naglalakad. Tapos sabi ko, may naglalakad dito. May nagsalita sa cellphone ko na narinig ko. Narinig niya daw. Katakot. Gagi, panoodin mo yung Jeff, yung nagparandam sa akin yung kaluluwang lalaki sa cemetery. Yun yung kasama niya sila Boss Tab? Oo, kasama namin siya na Boss Tab. Tapos yung Capre, di rin ako naniniwala dati dun. Kasi hindi pa ako nakakaranas ng ng mga ganong mga elements, mga duwende, Capre, mga elemental. O yung mga ganyan. Pero nung nakasama namin si Boss Tab doon sa may barracks, tapos nakita ng
na-capture ng cellphone ko. Sabi ni Boss Tabs, wait lang. May malaki kasing puno doon. Sabi ko, Boss Tabs, ang laki ng ulo ko. Hinawakan ni Boss Tabs yung kamay ko, tinuro niya sa taas yung flashlight ko. Sakto, pagka ganun ko rin ng cellphone. Sabi ni Boss Tabs, ayun, nakatingin siya. Ikaw yun? Hindi. May lakas gago. Narig mo? Kanina, parang mahina. Gago lakas. Pero hindi malakas yung rehistro sa akin. Gago lakas. Kasi nakapokus ako doon sa kinukwento mo eh. Gago lakas. Narinig mo? Oo. Pero narinig ko siya pero distorted ang tunog. Putang ina mo. Pinilabutan no. Gago, tumi ka pa Tutok mo dito. doon maigi. Tinan mo, lalaki ng mga shekels so. Chicken skin ni Mang Juan. Narinig ko, hindi ko, baka nakuha ng cellphone mo yun. May humingang malakas. Namalay mo, baka, di ba? Punan nga natin. Putang ina mo lakas eh. Nakapokus kasi ako doon sa mo eh. Yung sa kinukwento mo kanina eh. Gago lakas nun. Kala ko parang baka eh. Gago. Tapos yun nga, tuloy ko na yung kwento ko. Pagkaturo ni Boss Tabs sa... Takot. Nilabot din ako. Yung pagtapat ng ni Boss Tabs sa may sabi niya, ayun, nakatingin siya sa inyo. Yung sakto, pag angat ng cellphone ko, may usok na itim na umaangat na gano'n. Ang ina lakas ng jeep, gago. Hindi ko nga na parang 11 minutes, 11 minutes, mga 20 something game. Sige, i-check ko na lang Sumisit, mamaya. gago, narig mo? May sumisit pero mahina eh. Isa pa guys, yung ang malakas sa akin, pandinig, na lagi ako may narinig na yung mga ganon, tsaka may naglalakad. So yun yung mga ka-shekel special ability ni Boss Benok. Actually, ayoko nga yung mga ganyan. Kaya yung sa mga ito, hindi ko pinapayo na, hindi ko kayo dinidiscourage na huwag kayong mag-ito. Kung gusto nyo, wala namang problema. Pero kung pipilitin yung magkaroon ng third eye, Diyos ko po, ako nagsasabi sa inyo. Huwag yun ang planuhin. Huwag yun ang planuhin. Kasi masama Hindi yun. rin, masama siya. Oo, masama siya. Pero, kung may hinaan tao, mararamdaman mo yun, makakita ka actual na, puta, baka sanibang ka na. Lalo na mahina pananampalataya. Yun nga. GG ka dun. Yun ang totoo, maaaring ka dun, saniban ka dun. Hindi inaasahan. Kasi may mga ganun, yung malakas ang loob, tapos mag-explore, tapos biglang yun, makakaramdam sila na nahihimatay. Yung guys, comment down below kayo kung may mga makikita kayo, mararamdaman. Pero, alam ko maririnig dito sa video ni Jeff yun yung malakas na hinga na yun na parang lalaking kabayo na ewan. Kaya nagpilaw ko dito sa likod, baka may na kami rito. Baka mga tsamba, no? Ang lakas nun, gago din Kaya uy, so ngayon, kala ko dito sinakuyjo ko sa atin. Malayo pala sinakuyjo. Hindi ko na rehistro ng maayos sa tenga ko, gawa na nakapokus nga kasi ako doon sa kinukwento mo eh. Gago, solid. Grabe. So hanggang ngayon boss, nararamdaman mo yun, yung ganun. Ay, Kung nakikita mo pala. Yung bata pala, hindi ko pa pala natapos. Kasi sa bahay namin yan yung bago mamatay yung tatay ko, nagbigay sa akin ng ng bonsai na palete. Kasi yung kapatid kong bakla, mahilig magtanim ng mga halaman eh. So ngayon, kasi nung pandemic, mamamatay na. Nasa paso lang kasi. Yung bahay namin, bago kami magkaroon ng sa labas. Stoy pwede pemengay. Ilan kayo dyan? Dalawa lang kami. 1, 2, asan yung iba? Andun. Maraming salamat. May namato doon. Dito nga kami ni Jeep. Podcast kami Ito ma'am, te dalawa kami ni Jeep ngayon te. Ang lakas. Wait lang, dalawa kami ni Jeff, may guminito. Putang ina. 11:20 something. Tatlo sila doon? Oh, Nandun sila lahat ma'am. Nagkukwentuhan kami rito. Podcast kami ma'am. Putang ina. May namato na talaga. Sino yung namato? Sa dulo ng video namin, so magkarinigan sa So yun, ma'am nagpa-podcast kasi kami. Podcast kami ni Jeff eh. Podcast kami dalawa. Nagpa-podcast kami ma'am, nagulat ako sa inyo eh. May bumato kasi. Anong sila? Andito. Sila dalawa yan. Andito kami, nagpa-podcast kami ni Okay, Jeff. mga Ay, kaseko. Kuya kaya ka nga muna sa ni Jeff dito sa Kuya taas Joko dito. ngayon, si Ma'am Paula, yung kasama namin. Hi! Yun, si Kuya Joko, mga 11 minutes. Nagulat ako pagtingin ko kay Jeff. May huminga? may guminto. May gumanon. Oo. Kala ko nandito kayo eh. Hindi, mga 11 minutes 14 minutes na to eh. Putang ina yan. Gago solid. Kayo sa Kaya sa punay, ang kinukwento ko yung kapre ko sa may
Ang laki dito ng ano eh. Natakot. Tapos yun nga guys, yung balete kasi, tinanim ko kasi yun, yung bigay ni Erpat. So naging puno na talaga siya. Yung bata, doon siya pumesto. Kami naman, may narinig doon. Binato daw sila doon. Tapos yun, nung, Dito lang ako. yung Sige, pinagawa na namin yung garahe namin, pinatayo na, pinatiles na, pinalalagyan na ng bubong. So pinaganda na. Pero nagpaalam muna ako sa kanya. Aanin na yung puputulin na yung puno, ganyan. Pasensya ka na. Hindi naman din namin ginusto ko. Gusto ko talaga yun, may ganun. Kasi sobrang lilim yung bahay namin. Sobrang aliwalas. Ang sobrang presko. Talagang Tsaka ang sarap doon sa puno na ang daming ibon pag umaga. Kaya okay. yung mga maya. Relaxing kasi Oo, yan eh. sarap sa tenga. Kaka-peace of mind ka doon sa tulog mo. So, tas kasi talian ko rin sampayan ko yun. Oo. So yun, pero nagpaalam ako sa kanya. Tapos na naginip ako isang beses, binabawangot ako. Kasi si Annalyn daw, may asawa na. Galing ako Japan, nagka-abroad daw ako. Eh, alam kong bangungot yun. Tinulak ako ni Annalyn, palayo ka ako. Tinulak ako. Panaginip ko guys ha, hindi mahal ako ng asawa ko, sobra. Hindi totoong nangyari. Ano nangyari? Pagka-atras ko ng mga ilang, napako ko sa puno, ang lamig. Sobrang lamig ng balete namin. Tapos sabi sa akin ng puno, Kuya, gising ka na, batang babae. Ay, grabe. Kilabot. Tapos yun, nagising na ako. After ng ilang araw, naputol na yung puno. Ngayon, hindi ko na siya nakikita. Yung batang babae na yun. Grabe. Wait, pero guys, hindi, ewan ko lang, sa experience ko sa batang babae na yun, unang-unang nakita ko siya sa Pangasinan, siguro tansya ko sa kanya mga 2 to 3 years old. Nung nasa Balete na siya, para siyang nasa 14 to 16 years old na. Uy, parang Parang umidad. lumalaki. Oo, parang lumalaki. Habang May edad. tumatagal, lumalaki siya, parang ganun. Grabe. Di yun lang na na-experience ko sa batang babae na yun. Siya, para siyang nagdadalaga din. Parang tao pa rin. Parang yung may edad din sila, no? Oo, parang ganun. Nagulat nga rin ako yung Kaya nandito experience po ko. kami ngayon sa farm. Grabe. Nakikita nyo may nagpa-podcast So mga dito. ka-shekels, kasama namin si Boss Punggoy Punggoy. po kami sa Kaya Punggoy, hello ka daw kay Hello, Punggoy. magandang gabi Ayan po sa po, inyong si Boss lahat. Punggoy. Dito tayo dito sa dalawa. Ito pa si Boss Teng, mga ka-shekels. Ay, ano ba yung ginagawa nyo dyan? Sinasabi ko naman sa Nagpa-podcast kami. Nag-share kami ng mga experience namin sa mga botomesa. Yay! Diyos mio, Marimar. Ay! So, Jeff, yun lang masishare ko siguro. Pero huling tanong ko, Boss Beno, para sa iyo, yung nakuha mong ability niyan, pagpapala ba yan? O di mo sumpa? Actually, yung sa ginagawa natin talaga, mali talaga pa sa religion Oo, natin. mali talaga nga. Siguro, pwedeng blessing na rin. Kasi alam nyo bakit? Ang purpose ko lang naman talaga, kaya ako nanggaganito. Kahit ilang beses kong sabihin to, paulit-ulit ako, hindi ako magsasawa. Gusto ko kaya ako to ginagawa, tsaka gusto ko na rin. Dahil nga, gusto ko patunayan na legit talaga na may mga ganitong bagay. Yes, yun talaga ang At totoo. dapat nire-respeto rin natin. Hindi natin pwedeng gawing biro yun na tangin na nakita ko multo pero wala naman. Para lang masabi na, uy, tanga na siya, grabe yun. So, ibig sabihin, magkakaroon ka na maraming tropa na. Diba? Cool ka na, astig Cool ka na, astig ka na kasi nakita ka ng multo. Hindi ganun yun, tol. Tama. Hindi rin maganda na may ganito kasi mahirap. Ako, ang atake sa akin ito, sleep paralysis. Oo, Yun ang dinanas ko sa rin akin. yung boss. Bigat. So yun sir, maraming salamat sa yung pagbabahagi. Boss Benok TV, Yun. mga ka-shekels. Grabe, lumilevel up na tayo. So yun, maraming salamat sa yung muli. Ito si Boy Patatas at isang makapanindig balahibong gabi sa inyong lahat. Magpaalam na tayo, Boss Benok. Yun maraming salamat. Mga boss mo, sa mga subscriber ko din, subscribe nyo po si Boy Patatas, yan. Yun, Tapos sa mga iba pa na gusto mag-subscribe sa amin, konti na lang, magwa 1,000 subscriber na po ako. Yun. Yan, supportahan nyo po kami at marami pa po kami mga vlog na gagawin. Maliban dito, meron kami nilulutong malupet. Yes. Kahit dalawa kami ni Jeff, titirahin namin malupit yan. Yes. So, Titirahin. shoutout nga pala kay Mr. Raten, ha? Eman, pakyo. Oh, bigat. Ganda. So yun mga ka-shekels, magpapaalam na kami. Ayun. Bye. Bye-bye, salamat.